Good morning. Good morning! Good morning, Ding Dong! Morning, ma'am. Hello, Anthony! Good morning! Morning. Hi. Welcome back. Hi, Anthony! Kong govern bong. It's so hot. It's so hot. I already Then I already got my first communion in school. Amo ning mga Miss Universe ang una. Si Mardali. Si Mardali, ano? Isulat mo lang.
Nakapagkasalamat sa Diyos ang may magagawa sa kanan, kahit sa inyong mga tutol, ay nakasalaki ng tuod sa mga hila, sa ulo, sa umat, at sa pagkanubayan, sa aking sala, sa aking sala, sa aking napagtuod ng sala. Kung sa nagkakaw at kalisan na may ibig, ihapon, sa tanan ng mga agalas sa mga santos, at sa inyong mga tutol, igagawin ako sa ating Panginoong Diyos. Kamay mag-Diyos sa ating Diyos, ang makagagamot sa tanan, kahit sa nagkakawan na lahat ng mga sala, tuwing biyahe ng nakatulong sa kabuhi na wala silang katapusan. Amen. Mga mayroon O Diyos ng mga kagahon, nakakipay at magpasalamat kami sa iyo sa kami sa huwag namin sa Kristo sa pagkaliyaw. Tungkol kay ang pagkain ni Kristo, ang man ang among pagkao, kami nagulog sa iyong simbahan, nagunan siya sa among na mahanako sa iya lawas, sa pagtangkol, sa libaya, wala sa katapusan sa iyo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos, na luwi sa mga katuligan. Amen. Pagkakaroon. Kalookan kita sa ating mga bansaw. Ang mga bansaw dibuka dan sa Acts 25, sa 24, ang pagbasa sa pagbuhaan sa mga apostol. Nagtatlo namin sa ating pagpasipiling sa Sisaya sa pagbuhaw at pagkabilang ni Keke. Sa kabilang siya kaasal. Minsan siya itesto sa ating pagpapasok na nasilig. May sarili sa pinago na nisilig Keke sa pagkatuo sa Jerusalem. Ipasakaan siya sa pangbuong sa Pangulo, ang kapatid at sa mga katulakan sa mga lulo. Ilang pahayo sa akin, ako din ang siya. Pero nagsikat ko sa ila na hindi batasan sa mga ulangon ang pagpapila sa isang siko na disumbo na wala pa niya katubang. Ang mga nagasubo sa iya, pagmakagat siya sa kalimutan sa pagpapakit sa iya kaulalon, batok sa mga pangbuong sa iya. Sa pagkalimutan, wala na ako mag-usip sa Diyos. Kundi, sa kadasong sa adlaw, nag-ikot ako sa pagbuong kabitakawang sa inyong mga tao. Ang iyang mga kasumpo nagtindog sa pagmamahal, pero walang sila si may sumpo na malaking batok sa iyang mga araw ang aking sumakayo. Nagsaysaya lang sila na ano sa kita sa ugaling mga matatuhan. Sa hanggang sa isa katao na gitingan ng Kaisos na napatay. Pero sino ko'y pag-uwi siya. Hindi ako makibalo ano ang aking imo sa sinulang kaso. Ganit, ipamangkot ko si Pablo, tuluyan niya mamangkat ko sa Jerusalem. Kapito, bistaw ini ng kaso. Pero si Pablo sa pangayo, nabatayan siya pagmula doon ang pamagpas ng inspirador. Dahil naman ko ako, nabatayan siya kung mamapadala ko siya sa inspirador. Ang bulong sa Diyos.
Ang Ginoo niya sa iyo. Ang pagbasa sa Santos na Evangelio sulong kay San Juan. Sa Jesus nagsaling kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inahinong ba kung wala ako sa kamisin sa iyan? Nagsabat siya, Oo, Ginoo, nakikinig ikaw na ako nahinong maging sa iyo. Si Jesus nagsaling sa iyan, Tadapa ang akong mga karnero. Sa iwan si Jesus nagsaling sa iyan, Simon, anak ni Juan, inahinong ba kung wala ako? Nagsabat siya, Oo, Ginoo, nakikinig ikaw na ako naghihugma sa iyo. Si Jesus nagsaling sa iyan, Tadapa ang mga karnero. Sa ibang kapatid, nagsaling si Jesus, Simon, anak ni Juan, inahinugma ko wala ako. Si Pedro nagkasubo, kaya katapos na siya pumakutot ni Jesus. Inahinugma ko wala ako. Kaya nagsaling si Pedro sa iya, Ginoo, ikaw na ay balong sa balan. Pag ikaw na ay balongin, na ako nahinugma sa iyo. Si Jesus nagsaling sa iya, Tatapat ang mga karnero. Nagsaling ako sa iyo sa matuod. Sa ikaw na kapapa, nagawagos ka sa iyong kawalimon, kaya ko sa bisaliin na lumiyan mo. Pero kung ikulang ka, untayin mo ang iyong mga kaot, kagimana ang nagawagos sa iyo, kapag nala sa iyo sa tiin, hindi ka lumiyan magkanto. Yun siling ni Jesus, sa pagpahayag kung saan ang paagi makakain si Pedro, kamalimaya sa Diyos. Dahil na siling sa Jesus sa iya, sunod ka sa akin. Bawal ang Evangelio sa Kalong Ginoo. Mayroong agad sa inyong tanan. Siguro una magkilala ko tayo sa inyo. No? I'm Father Jun Estope. Before I was assigned in our seminary in Catalan, I was in the seminary for 6 years. And last February, I was asked by our bishop that by May, I will be taking over this chaplaincy. And at the same time, he told me that with that assignment, another responsibility is to take care of the school of Carlos Catholic College. That's why I started to take over Carlos Catholic College last April, and formally in this chaplaincy last May 3. So I am having two assignments at the same time, the parish and the school. Meantime, is not new to me, since when I was still a child, I used to visit Tina also for purification. My tiya ko na rin, ang lumakad na sila. Husband, brother sa akong mother. And I'm glad that in one way or another, I was assigned here in Tina at the same time to handle Carlos Catholic College. This is not the second time that I officiated Mass for the alumni. I think that was last
and you are still part of batch 87. Gratitude because for 25 years, your alma mater continues to become part of your life. And gratitude that after 25 years, still you're able to remember your beginning, your alma mater. That is not because of your alma mater, you will not be in your present life. And if not because of your alma mater, you will not be able to achieve the blessings, the graces that you are enjoying right now. Since I was a child, I used to go with my father in their alumni homecoming. And that alumni homecoming is still there with their group when they were still elementary. And just last March, before I transferred here, I again attended their alumni homecoming, now celebrating their 50th anniversary as a class when they graduated in their elementary. And when I was celebrating with one of their classmates who happens also to become a priest, I cannot help but imagine that these professionals, these men and women who are having responsibilities in the society used to gather on that same room where we celebrated the Mass, na naka-shorts, ayan, naka-siguro sa ila, ano ayan ang sigura. And when one of their teachers brought and showed us their last picture, we cannot help but laugh with one another. After looking at their old elementary graduation picture, their class picture. And when they saw their picture, that classmate of them, who is now also a priest, said, "Amo kita sendiri sa kagayita, pero subong kita may magkagay naman." Because some of the classmates may mga kabataan na, some even may mga apunan. But one thing that binds them together is their connectivity with one another. That despite the fact that they are working in different places, still they make the point that every year they would gather as a class. Kung isa po, na sila, pero hindi po sila ginapon. May iba na naman po dapat sila, and then pupo na ginagawa mga teachers. But what is important is that they continue to do it regularly. Until such time that they reach their 50th year. My dear friends, my dear alumni, your gathering today, to them said, is an opportunity for you to thank God for this righteous blessings given to you. Gratitude not just for the learnings, but gratitude because of the opportunities given to you so that you'll be able to reach this stage of your life. And second, aside from gratitude, your gathering today, based on the gospel, is an opportunity for you also to not just to help yourselves, but also to consider others. Just as Jesus told Peter, "If you love me, tend my flock. If you love me, feed my sheep." Now, as professionals, as alumni of our alma mater, maybe this is one thing that you have to ask also yourselves, maybe to consider who are the sheep that God entrusted to you to tend. Who are the sheep, the flock that God entrusted to
entrusted to you. I saw the action at the back of your t-shirt, scattered and gathered. Scattered and gathered. You came from various places, but today you're gathered for a purpose. You're gathered because of one important element, and that is that you want to be in touch and to be connected with one another. That with your particular what you call this work in life, with your particular concerns, still you're making a classmate continues to bind you and continues to call you to be one and to be gathered still. And hopefully, as you gather today, you are not just classmates, but that you may consider yourselves as friends. Because classmates would just limit yourselves from the four corners of the classroom. But you are no longer inside the classroom. You are no longer classmates. But hopefully, your gathering became possible because you consider one another as a friend. And with this, all of your aspirations in life and all of your dreams in the future will be materialized because of this. And again, thank you for giving yourselves, for giving your time to know us, to your others. Kapag kita sa dito ko, sa ginapon ang other part and parcel of our life. Last year, we also celebrated our love and topic sa Kabankalan, and that was also an opportunity for us again to renew our commitment and to renew our loyalty to our dear Mother. And again, hope and pray that whatever will be your endeavors in life, whatever will be your dreams, whatever will be the future of your life, Kabalas Talents will continue to become part of your day-to-day lives. So again, to your batch, to the organizers of this homecoming of yours, congratulations, and continue to become proud of your alma mater, continue to become proud of being a graduate of Kabalas Talents. God bless. Amen. Labing ito mga pagmamatulan ng aroy sa Diyos na nagkakaroon sa kanan, agon pasaliin na mga minahanggan, iyan at katagal sa kasulanan. Sa tagsa ang pamamuyo ang atong sabat, dungga ang atong pamamuyo o Ginoo. Para sa alapanan ng mga 27, sabay pa dahil ang pagpurahan ang aming pamamahay, mga niyot. Ika ang My mom have a pen with a game with it. para sa lahat ng mga CCC teachers, naghahanap sa kanilang iwon, gusto pag-aalam, at kung maangkin sa amon ng maayong edukasyon. Kabayan ang Indigenous sila sa Diyos, pagkatatan perni si maayong lawas, pamamuyo ika. Dungga ang pamamuyo imo. Para sa lahat ng mga kadres,